Ito muna, basahin ko yung trending topics. Ito yung mga sinesearch ng ating mga kababayan. Nailang pa rin ako sa balbas mo, parang kailangan, Sige, sorry. So yung, pero sa lip na 5, may mga tabla kasi, so 7 sila. So number 7, most searched topic sa government and politics, ay? Ben-Hur Abalos, Cabinet Secretary. Kasi Yung kaka-appoint. sa kanya. Number 6, Mau Aplaska, Ombudsman decision. So parang na-dismiss na siya. Mau Aplaska, yes. Sa Number Senate 5, under attack. Jinggoy Estrada. Number 4, the Sara Duterte impeachment dahil ongoing siya. Number 3, yung plunder involving si Joseph Espiritu. Isang and funder. others. Number 2, Efraim Genuino, Ano yan? salary claim. Parang nag-claim siya na dapat sweldohan siya doon sa panahon na naging congressman yata siya ng Laguna. Yes. And number 1, yung final na ombudsman impeachment. So, and then, pupunta naman tayo sa surveys. Yan. Ito, galing sa kakilala ni Sec, yung Publico survey, pahayag survey. Ito yung mga top government officials, approval and trust ratings. At nakita natin dito doon sa President, Vice President, sa Senate President, sa Speaker of the House, tsaka sa Chief Justice, ang pinakamataas na approval rating ay none other than, andito siya. Wow! Basahin mo naman. Approval is? 32. And trust is? Ang kasunod niya na approval, si VP Sara with 28. Grabe. So, bumalik na talaga ang tiwala. Ganun ba yun? Parang sinasabi mo? In a way. In a way, na nare-restore yung faith sa ating systems, sa ating democracy. Baka pwede mo rin basahin yung iba. Yes, tama sa survey. Ikaw mabuli, Sek. Ikaw mabuli. Meron din, ito may isa pa, from Tangere naman, Marcos, yung nabanggit kanina ni Seth. Hindi, ibig sabihin dun sa Yung sa so yung sa approval rating, Supreme Court. yes, 32, sunod na bata si VP Sara, 28, and then ang President, third na highest, with 18, and then Chief Justice with 17, and then Speaker of the House with 13%. So, sa nakikita ko dyan, kahit mataas, yung sinasabi sa kanina, mas mataas ang Congress kaysa sa Senado, ang leaders naman, mas mataas ang Pinakamataas Senado. actually sa Senate President compared sa Kahit papaano, Speaker of the House. Kahit paano, mababatak niya. Yung institusyon. Batak yung Siya yung institutions. head ng institusyon. So nakatulong yung meme na flower vase. Sa ulo ba yun? Ako hindi ko gets Hindi ko rin gets. Bumbaking, magayos ka. Yan. Malapit ka na. Ay, nako, malapit na. Ito naman, yung isang survey na nabanggit kanina, yung Tangere survey on Marcos cabinet members' satisfaction and dissatisfaction survey. So, may listahan tayo dito ng yung mga cabinet secretaries. And yung top 5, number 5 si Estrella III sa Department of Agrarian Reform. Sino yun? Number 4, si Francis Tolentino. Kakaupo pala ni former Senator Tol sa DOLE naman. Number 3, sa DOST, kakilala ko to, si Solidum Junior. Mataas ay kakilala mo. Sorry. DOST kasi, science kasi. Magaling ang programa ng DOST, ha? Yes, maganda. Scholarship. Magaling ang kanyan. Tsaka nagpapahiram yan ng walang interes. Yun. Sa mga ating incubators. And number 2 sa DepEd, si Sec Angara. And number 1, the one and only Secretary ng DSWD, si Secretary Rex Sa Gatchalian. Panggatchalian. Ano yan, ang ating bisita? Tapilido sila. Magkapaitin daw. So yun yung ating mga surveys na na-discuss ngayon. And next week, abangan nyo yung mga susunod na survey. Yeah. May survey din yung Okta, di ba? Kahit hindi ko sigurado kung gaano ka-credible. Yung survey ng Okta, since nabanggit Sa ni West Philippine Sea. Yes, nabanggit ni Sec. Yung tungkol sa West Philippine Sea, na 66% ng mga respondents ay approved dun sa direction ng handling ng administration ng West Philippine Sea issue. So yan nakikita natin. Yung 66 70 plus, ano yun? Yung 70 plus, teka.
Parang mas kabisado ko pa yung survey. Hindi, iba-ibang issue. Ito, Lagay na sa oplo si lagay na sa speak, yung sa West Philippine Sea handling, 13% lang nag-disagree, 66% yung nag-agree. Yung awareness ng West Philippine Sea issue is mga more than 80%. And yung primary gusto nilang mangyari sa West Philippine Sea is to expand naval patrols for the Philippine Coast Guard. And Parang may bahagi dyan na yung nagdi-disagree sa foreign policy ng gobyerno in relation sa China, mga 6-7%. Tapos yung nag-agree ay mga 79%. Ayun natin tinutukoy ni Sec. Hanapin ko lang yun. Wala yung sa susunod na Pero bago namin kayo pakawala na SP Win, gusto ko namin malaman, kasi binanggit mo na kanina, yung kahalagahan ng West Philippine Sea, yung Batanes, itong unti-unti habang nagkakaroon tayo ng political impeachment kung ano naman, ito yung ibang bansa na nagkiklaim, mga ganyan. Gaano kahalaga po at paano nyo tinitindigan itong ganitong klase? Kahapon nga, nasa event ako ng DFA to celebrate yung 10-year anniversary ng arbitral ruling natin. Importante ito dahil dito makikita ng mga ibang kaalyado natin yung commitment natin sa rule of law. No, dahil kung tayo mismo hindi committed sa rule of law, hindi tayo susuportahan ng ibang bansa. So, importante na tayo mismo pinapakita natin yan at kino-commemorate rin natin yan para makita ng mga like-minded countries katulad ng Japan, katulad ng Amerika na committed tayo sa rule of law. I don't want to put you on spot kasi dati may nag-sense of the Senate tungkol doon sa kabilang side. Do you feel that there should be also a sense of the Senate when it comes naman to intindigan naman natin ng sariling atin? Kasi nagpahayag sila pati Batanes, parang lokohan na po ito. Actually, tuloy-tuloy yan. In fact, every time na merong ganitong mga issue, ang Senado mabilis na nagre-responde. Opo. Yung pinakahuling pinagbotohan namin ay yung pagkokoordina ng Chinese Embassy doon sa mga maanghang nilang salita. Opo. Sa Senado, Ano ba yan? tungkol sa mga enforcement agencies natin, sa Coast Guard. So yun ay pinagbotohan namin. At unanimous naman ang naging takbo. Sana, no? Yes. Yun ang Pagdating gusto doon natin naman, salita. nakikita ko na unanimous ang sentimento ng Senado. Sige, bago namin pakawalan, Senwin, sa harap ng publiko, ano pong nais nyo ba ipanawagan sa ating mga kababayan? Well, unang-una, maraming salamat sa inyong apat, kay Professor Guido, kay Michael, kay Ronald, kay sa Lovely. anak nyo, kay Lovely. Maraming salamat. Nag-enjoy ako. Yeah, Dahil sa inyo. dapat naman. Oo, sigurado ako mamaya mas maraming bashers na ako dahil sa inyong apat. Hindi yun totoo sa'yo. Pero kidding aside, thank you sa inyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa Senado. At ang aming pangako naman sa inyong lahat ay balik na kami sa trabaho at bibigyan namin ng atensyon yung mga importanteng problema natin. At hindi lang atensyon, magbibigay rin tayo ng solusyon. Wala!